So hello, good day. In this another video, we're gonna talk about one of the topics that uh, is encountered when it comes to taking a information technology course. So pag-uusapan natin ngayon yung isa sa ginagawa or methodology when it comes to testing. So the testing phase is an important phase ng ating software or ng ating system na ginagawa dahil dun sa testing phase, doon natin nakikita yung mga mali, yung mga bugs and errors na meron ng isang software bago ito i-push or i-deploy sa mismong operation. Pag-uusapan natin yung isang methodology ng testing which is called automation testing. So the automation testing, it automates the simple task or the iterative task na ginagawa sa manual testing. So kapag manual testing kasi, you manually test the software. May mga times na masyadong matiltel o masyadong mabagal kapag laging manual testing ang ginagawa natin. Doon na pumapasok yung repetitive task, which is the utilization ng tinatawag nating automation testing. So one of the tools na ginagawa ginagamit when it comes to automation testing is what we call Selenium IDE. So the Selenium IDE is a tool for automation testing. So marami siyang tools na ginagamit or marami siyang series of tools si Selenium. So nandiyan sa Selenium Suite, so yung gagamitin natin mamaya is yung tinatawag na Selenium IDE, which is for beginner, the Selenium RC WebDriver, and Selenium Grid, which is used for advanced automation testing. So mamaya papakita natin kung paano ba ni-utilize or ginagamit ang Selenium IDE. And also, Selenium IDE is only used for web application. So, sa mobile application automation testing, iba na yung ginagamit doon, which is called Apnium. So, marami naman tayong automation tools na ginagamit, pero ito yung pinakamagandang pagsimulan dahil ito ay open source. Karaniwan kasi sa mga automation tools na ginagamit when it comes to software development ay may mga bayad. Ito yung magandang simulan kasi this is a open source tool for automation testing. So, the Selenium IDE, so medyo luma na kasi itong PPT na ginamit ko. So, yung Selenium IDE, it only works in Mozilla browser before. Pero ngayon, you can utilize or you can install Selenium IDE in different browser na. No? So, siya ay plug-in kung tawagin. So, mamaya papakita ko din paano ba mag-install ng Selenium IDE plugin sa ating mga browser if ever na gusto ninyong i-try ang automation testing na tinatawag natin. So, yung Selenium RC and Selenium WebDriver, it has the advanced concept or yung kapag may mga advanced testing na gusto ko yung i-perform, nandiyan na yung tinatawag nating Selenium RC and Selenium WebDriver. So, Selenium IDE or Selenium IDE, it is GUI plugin. Dito kasi sa Selenium RC at Selenium WebDriver, kailangan may alam ka sa programming, especially Java. Java kasi ang ginagamit dito. So, Selenium IDE naman, hindi mo kailangan ng background when it comes to programming to utilize Selenium IDE. Pero, it can produce a file na pwede natin gamitin on Selenium RC and Selenium WebDriver. So, we will also tell that the history of Selenium IDE is, it is a project in 2006 by a Shinya Kasanti of Japan created Selenium IDE. So, it is a Firefox extension before. So, dati siyang Firefox extension. Pero ngayon, hindi na lang sa Firefox siya available. You can also install it in different kind of browser like Safari, Chrome, si Brave. So, halos lahat naman ng browser ay supported na yung tinatawag nating Selenium IDE. So, I usually teach this kind of automation testing before on system quality assurance. And also, ayan nga yung ating introduction when it comes to Selenium IDE. So, it provides a record and play. So, para lang kayo nagre-record ng mga actions na ginagawa ninyo sa system. So, mamaya I will demo how to use a simple record and play ng ating Selenium IDE. So, it also provides a conversion ng recorded script sa Java, C#, Ruby, Python 2. So, after mong ma-provide or after mong magawa yung file
that has the automation testing or may automation script siya, pwede mo siyang i-convert into a Java language, C#, Ruby, and Python. And also, Selenium IDE is also developed with help of JavaScript, so able to handle browser automation by injecting scripts in it. So, ang nangyayari kasi dito, nire-record mo lang yung ginagawa mo sa web application, like pagla-login, pagsa-search. Tapos, after recording it, you can play or pwedeng ulitin ni Selenium IDE yung ginawa mong testing. So, ganun kaganda itong Selenium IDE. So, especially on repetitive tasks, yung mga paulit-ulit na tasks na matatagalan ka kung sa manual testing mo siya gagawin. So, we have pros and cons. So, ito naman ay hindi updated, itong pros and cons. So, it is available in Firefox and different kind of browser na ngayon. So, yung isa sa pros niya is no programming experience required. So, hindi mo kailangan ng programming experience. So, hindi mo kailangan magkaroon ng kaalaman pagdating sa Java, C#, C++, and other type of programming. And also, can it export test to format usable in Selenium RC and WebDriver? So, yun yung sinasabi ko kanina. Na ito ay pwede mong gamitin. Yung may export na test format nito ay pwede mong magamit in other Selenium suite tools like Selenium RC and Selenium WebDriver. So, let's proceed sa demo ng ating Selenium. So, wait lang. Yan. So, nakaharang kasi yung image natin. So, kung hindi pa kayo nakapag-install, so you can click or you can search Selenium. Sorry, mali ang spelling. Selenium IDE plugin. So, pwedeng for Firefox or other type of browser na siya ngayon. So, sa Chrome Web Store, makikita mo na siya dito. So, pwede mo siya ma-install dito. Pero dahil ito ay hindi Chrome, so ilagay lang natin pala kung anong specific browser ang gamitin natin, Mozilla. Then, sa Firefox add-on, usually nandito na siya. Pero actually, hindi ko na siya kailangang install dahil siya naman ay installed na sa aking browser. So, ang gagawin ko lang is to click the extensions. Then, naka-install na siya dito sa aking Selenium IDE. Nandito na siya sa Selenium IDE, sorry. Then, I will click to run the extension. Then, so, ganito lang kadali ang paggamit ng Selenium IDE. So, you will record a new test in a new project. Then, after that, so you will name it Lazada Click. Lazada Click. Then, click OK. Then, yung base URL, ito yung target nating i-test na application. So, ang target natin is this Lazada homepage. So, ito yung gagawa natin ng test automation. So, dito, i-record mo lang yung gagawin mo. So, nag-record na si Selenium IDE. So, I can search. So, pwede kong automate yung pag-search. Example, Arduino, pulse sensor. Then, kung makikita niyo, yung mga actions na ginagawa natin in the web application is recorded in this test record and play. So, tapos ko nang magawa yung gusto kong gawin sa web application, na-test ko na siya. So, natetest ko yung aking search bar ng web application na to. So, then I will click the stop recording. Then I will name it Lazada Click. So, depende sa pangalan ng testing scenario na ginagawa ninyo. Then, pwede nyo na itong i-X, itong lumabas sa tab. Then, you can play the current test. So, kung makikita ninyo, automatic niyang isi-search yung specific word na inilagay ko sa text box doon sa web application. And also, kita nyo din yung status. So, actually, pwede nyo na din itong iset. Ito na din yung magiging pwede nyong pagbasehan sa mismong test script ninyo. So, the test script is a document that is used in testing ng isang software. Then, also, you can also export this. Ito yung sinasabi ko na pwede ninyo siyang i-export in different file format. So, pipiliin ko si Java JUnit. So, itong Java JUnit na to, pwede nyo siyang i-utilize or i-run sa mga compiler or sa mga IDE ng Java.
So, yung na-save nating file na yon, it can also be utilized in other Selenium suite or Selenium tools like Selenium WebDriver or Selenium RC. If we will going to view yung mismong na-generate natin na file, it provides us the automation script. So, once na pwede nyo itong i-run sa mga Java compiler or Java IDE, tapos gagawin lang din niya yung same actions na ginawa natin sa web application, which is yung pagsa-search ng Arduino with pulse sensor dun sa Lazada web applications. So, ganun lang kadali yung paggamit ng ating Selenium IDE. So, wait. Saan na yun? Ito yung ating extension na Selenium IDE. So, nagkakaroon lang ito ng problema pagdating dun sa mga sessions. So, yung sessions, ito yung mga uri ng functionality na ini-store yung credential ng isang user. Example, yung pagla-login, yung pagla-login sa isang application. So, usually, nandun yung limit ng Selenium. So, it can't handle sessions functionality pagdating sa automation testing. So, minsan, gumagana siya pero sobrang bagal. Or minsan, kailangan mo pa mag-interpret sa mismong playback ng automation testing. Kailangan mismo ikaw yung mag-type ng credentials. At isa pa, kapag kayo ay nagpe-perform ng mga ganong uri ng testing, which includes passwords, sensitive information, mas okay na siya ay ilagay ninyo sa test script as asterisk because those are sensitive information. So, ganun lang naman kadali utilize or gamitin itong beginner-friendly tool natin, which is Selenium IDE. So, on our next tutorial video, I will gonna teach you how to use yung ginagamit naman natin when it comes to performance testing. Tawag doon ay JMeter and also the requirements para magamit si JMeter. So, ayun lang. So, ganun lang kadali mag-create ng isang automation testing. So, ng automation testing script na pwede ninyong i-utilize sa iba't iba pang Selenium suite or Selenium software or tools.